Pero tingin mo ba doon sa 6 months na yun, nakapag-adapt ka na sa culture nila rito? Masasabi mo bang nakapag-adapt Sabi ka? sa mga 50-50. 50-50? Ano yung, okay. ano yung experience mo, pre? Yung pinadalan kita ng umuwi ka minsan, hinabol ka, sabi mo? Ano yun? Yung mga puti. Bakit? Ano yun? Tinawag ako na N-word. Ay, loko! Sa pagkamalan, pre. Kamusta So, mga pre? pre? Welcome to our very first episode. So, kaming tatlo, mga immigrants dito sa Canada. And gusto lang namin i-share yung experiences namin as an immigrant dito sa Canada. Mga pathway kung bakit Ah, nakapunta kami. So ayun, first question, anong work nyo sa Pinas and bakit kayo nag-decide magpunta rito sa Canada? Canada. O, unahin na natin sa iyo, pre. Ako muna. Oo. Dati akong maintenance. Oh, okay. Ano minimit? Ano trabaho? Ano minimit? Totoo. Yung mga tower, di ba? Oo. Inaayos namin. Yeah. Kung nagda-down, minsan sa Pinas walang signal, di ba? Madalas. Kayo pala dahilan. Madalas. Marami kayong trabaho. Okay. Mga once a week nawawala ng signal. Oo. Kami po yun. Galing nyo pala, no? So parang kayo yung mga parang maintenance para i-update yung mga system ng sa mga internet, gano'n? Parang ganun na. Okay. Pero sa amin yung signal sa phone, di yung sa wifi. Ay, okay. 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 Yun pala. So, bakit ka nag-decide pumunta rito or anong pathway mo papunta dito? Yung pathway ko sa yung Lonely Canadian kasi yung tita ko dito mag-isa lang. Kaya kinuha niya ako. First time ko narinig yan, pre, yung Lonely Canadian. Lonely Canadian. Meron yan. Oh. Ano pala yun? Bakit? Ang tita mo, matagal na siya dito. Matagal na siya sa Canada na. talaga. Ano yan? Ilang years na siya rito? Pag citizen ka na, pwede ka nang mag-apply ng Lonely Canadian sa mga immediate family mo lang, di ba? Kapatid, pamangkin. More than 10 years na siya dito eh. Uy, matagal na rin pala talaga. 11. 11. More than 10. More than Baka 11, baka 15. Okay. Matagal na pala talaga. So parang bale, parang ibig sabihin nun, walang pamilya or walang asawa. walang. Tita mo. Pero okay. Oo nga, walang asawa. So Single syempre na walang tita niya, single ang single. tita niya. Okay. So yun ang naging pathway mo. Oh, Matagal ba? Matagal yung inabot bago ka nakapunta dito? 9 months yung process niya. 9 months? Uy, sa mga naririnig ko, parang Taon-taon. taon-taon talaga. Mabilis yun sa'yo, 9 months tapos nag-extend pa ng 3 months kasi nagkaanak ako. Kailangan kong isali yung anak ko sa sa papel ko. Kailangan kasi talaga tugma yung papel mo eh. Hindi pwedeng Nalalaman nila eh. Oo. Nalalaman nila, may record sila. May record talaga. Okay. So, yun nga pala dito. So, talagang hindi po talaga kayo pwede mag-misinformation sa documents nyo kapag pupunta kayo Hindi ka dito. pwede magsinungaling. Mababalik. kasi, Papawin ka po. kasi marami na pong incident dito na nagpe-fake documents tsaka hindi totoo yung sinasabi nila sa mga documents nila and talagang nalalaman pa rin yun. Nalalaman pa rin po ng immigration o ng or IRCC. Kasi papasok ka eh. Kasi papasok. So, alam nila lahat. So, okay. So, yun ang pathway mo. So, ngayon dito, pre, nung dumating ka na dito, may trabaho ka na. Sorry, by the way. So, kami po pala tatlo is magkakatrabaho sa fast food chain. Yes. And nag-decide lang talaga kami na Usap kami. mag-share lang na ganito. Mag-podcast. Para trip lang. Parang trip. Oh. Trip namin to pero supportahan nyo kami. Totoo. Subscribe kayo guys. Yeah. So, ayun. Pero ngayon, pre, kasi 'di ba, umalis ka ngayon sa dito food. sa trabaho natin eh. Anong trabaho mo ngayon? Construction. Construction. Yes. Constructor ka na. So sa Pilipinas nasa maintenance job ka sa So ngayon pagdating mo dito construction. So anong experience mo as a construction worker or what? Marunong akong gumamit ng mga power tools. Kaya gusto ko ngayon ng mga Automatic na material nyo, pre. Sorry, let me rephrase yung sinabi ko na construction worker kasi kapag nasa construction po kayo nagtatrabaho dito, hindi rin po basta-basta kasi talagang as a construction worker talagang dito
hindi basta-basta ang sahod, talagang malaki ang sahod nyo dito. Kailangan mo yung ticket. Ang ticket? Get Anong your ticket? tickets. Wims. Win. Yan yung pre. Mm. Kumbaga, bago ka by the way, hindi. Cut mo yun. Sige. Kaya nga pag nagtatanong ako, paano ako papasok sa construction, ang advice sa akin, get your tickets. Tickets? Tickets tawag nila sa sa mga Sa mga certificate. certificate. Sa mga certificate. Oh. Okay. Pero bali ka bago ka nakapasok sa trabaho, bago mong trabaho ngayon, talagang kumuha ka muna ng tickets. Oo, kumuha ko 3. 3? 3, boy. So talagang Apat kasi may Ano wings yun? pala. Full protection. Full protection. Wings. Wings. Tapos, hoist and crane operate. Wala ko niyan. Meron ako H2S Alive. Ano yan? H2S. Yung mga deadly gas. Ay, pati pala kasama ganyan. yan. Kasama yan. Kasama yan, H2S. Grabe Yun ang pinakamahal. So, actually, kami tatlo, nagkaroon din po kami ng Experience tatlo kami sa construction. Pero ako naman sa manufacturing. Pero bago sa akin, ikaw pre, anong trabaho mo sa Pinas and bakit ka nag-decide? Mag-migrate sa Canada? Wala talaga ako experience sa trabaho sa Pinas. Like yung trabaho talaga na ano lang ako, pagka graduate ko sa Pinas pre, pagka-graduate ko ng teacher, PE major ako sa Pinas. OJT lang talaga experience ko, pre. OJT. Tulong-tulong sa... So talagang parang fresh grad ka talaga nung parang nung pumunta ka dito. Pag-amoy mo nga ako, bagong salta. Bagong salta. Oo, pumunta kami dito, 23. 24 ako, 23. Yung bata mo, pero ngayon ko lang nalaman yung edad mo. Hindi, ngayon, na ako. Medyo, 20. Basta, Ba't ilan taon ka na pala? Ilan taon na ba kayo dito, pre? 2. Dalawa. Di pare-pares lang pala tayo. Oo, so parang sabay-sabay lang tayo. Yeah. Tapos yung ang pathway namin dito, student yung asawa ko, Okay. ako yung open work permit. Mm. Maganda kasi yun, nagtutulungan ko. Siya nag-aaral. Oo. Ako naghahanap trabaho para makapagbayad sa utang, tuition. Parehas sa sitwasyon. Ang tuition talaga dito, pre, yun yung yun yung talagang mabigat. Oo. Yung masakit. Yung bahay pa. Oo. Nako, ang hirap nun. Tapos nung sa trabaho, unang trabaho ko dito, construction din. Construction? Talaga palang nasaba ka na agad sa construction. Manufacturing, pre, kami tagagawa ng yung mga ginagawa na sa site. So kami yung nagbi-build niyan. Oo. Sa loob ng warehouse. Kayo taga-build, ako Kami. taga-sira. Wala mo ngayon. Demolition Ayos kayo. lang. Demolition po ako, guys. Demolition. Demolition. So dito po kasi sa Canada, marami pong mga maraming pathway na makapunta. Pero yung pinaka-easiest way is yung student pathway. Pero pag student ka, ang pinakakailangan mo talaga is malaking pera. Pag wala kang budget. Yun ang totoo. Mahirap. Malaking pera kasi may binabayaran po kayong tuition. Bahay. So kunwari pumunta kayo ng single dito, ikaw ang estudyante, so talagang ikaw Fully. mismo magbabayad ng Hanap ka na ng asawa dito. So ibang pathway yan. Pero Tapos, yung sa tanong ko pala siyempre, yung yung mga tickets mo, yun, provided sa trabaho o kayo nagbayad? Hindi ako kumuha Ay, Kasi, Kasi sa pag, amin, yung company kukuha sa akin, matagal pa. yung sa akin kasi, company. Kumbaga, binigay na nila sa akin yung app na kung saan ako kukuha. Tapos nag-training lang ako doon sa bahay bago ako bumalik sa kanila. So, sila na nagbayad. Ang kasi, yung binigyan ako ni James ng link. Kasi kumuha din siya kailangan mo yun Parang matagal yun mag-expire. 3 years. 3 years. 3 years Meron ang pa nga ako ticket nun mo. So parang, di ba, actually ako, kahit pumasok ako ng manufacturing lang kasi yun. So, hindi siya parang construction na construction. So, wala akong mga certificate din nung Ang pumasok sa amin ako. kasi pre, nag-ooperate ako ng hoist crane. Yung crane lang na nasa taas lang, yung takbo niya straight, lang. Hindi, kung anong gagawin mo, Oh. doon ka kukuha ng yung ticket mo. Kung magki-crane ka, kukuha ka ng crane na hoisting. Crane and hoisting lang. Hindi yung crane talaga na sa malaking building. Yung lang, sa loob ng warehouse lang. Yeah. Ako kasi nag-scaffolding, kaya pinakuha ko ng fall protection. Kasi sumasakay sila dun sa pre, yung 4 wheels yun na tatataas, bababa, Scissor. scissor.
Tapos meron din kami yan, fall protection, tsaka gas. Kasi lahat ng ginagamit sa construction dito, pre, ano na, oxygen power na yung, ano, yung mga nail gun, ganon. Oo. Malalakas yan, pre. Pag tinira mo nga sa tao yan, seryoso. Bonus pero bone yan. totoo, hindi totoo naman. Bonus Yeah, ba? kaya dito po, hindi talaga rin basta-basta na parang pag pumasok ka ng construction or kahit anong trabaho na hindi ka pa-proper training. Kasi talagang iti-training ka and then sa kanila, tulad sa kanila na sa construction mismo, kailangan nyo talaga ng proper gear. Oo, Hindi talaga kayo PPE. pwede pumasok doon PPE. basta-basta na wala kayong proper gear kasi hindi rin Story talaga lang, pre, kasama ako dito, pre, yung ano, mali yung, may hinugot siya, Oo. tapos na ano niya yung nail gun. Baon yung ano, Bone yan. baon yan. Bone nga sa kahoy. Nako, oo. Yan. Pero yeah, yun. So, grabe din no? Ano, ang advice din sa akin sa construction, mag-invest ka sa ano, suit mo. Sa gamit. gear. Oo. Kasi magagamit nyo siya sa, hindi lang sa trabaho natin. Kasi kung ano yung gamit nyo dito, parang may personal kasi talaga kayong gamit pag papasok kayo ng construction. So, itong mga gamit nyo na bibilhin, pwede nyo rin magamit sa mga susunod yung trabaho. Kung sa Oo, construction pa ulit kung kayo. bigyan ka pa ng ano. Kung pwede lang, kung pwede lang i-mention yung brand ng pinakamaganda suotin mo sa Oo, construction. wala pa eh. Wala, hindi, wala hindi pa. pa. Yung ano, yung sinuot mo ano, pre, yung nasa ulo mo, yan yung pinaka-brand na dapat Oo. gamitin mo sa construction. Matitibay, matitibay daw kasi. pantalon, Meron pa jacket, isa yung kahoy ang brand. kahoy yung brand yun. Yun yung Yeah. mga matitibay talaga. Yeah. So ayun po no. Talagang ganoon. And dito nung dumating kami. So ako katulad ko pumunta kami dito na parehas ni Renald student pathway din. Ang asawa ko ang student, ako ang open work permit. So at least ang kagandahan sa ganun na pumunta ka rito na may asawa ko is may katulong siya na sa Tapos hindi malungkot, pre. Oo. Kasi pag winter, tas ikaw lang mag-isa. Ay. Nako. Totoo pa. I think marami naman na sa inyo nakakalam na kapag pumunta talaga kayo rito, 'di ba, winter talagang, meron kasi talagang sinatawag sila rito na parang depression feels kapag winter sickness. Kasi talagang wala kayong magagawa eh. Nasa bahay lang kayo. Ang lamig, sobrang lamig, hindi po Ano, di ka mga tambay sa labas. Oo. Ano ngayon? Ngayon nga, ang Minus weather 20. namin, minus 20 degrees Celsius. Ang lakas ng trip namin kasi umagang umaga. Hindi trip, pre. Sanay na tayo, di ba? Hindi. Sa trabaho, ganun Sa mo lang trabaho. yung gumigising. Ganon din talaga. So talagang, ang pagising mo talaga ng umaga rito, Normal. normal Gising talaga. ka alas 3, alas 4. Tulog ka alas 12. Yun yung isa sa mga iniisip ko, bakit ganon? Na para bang napaka ikli din ng oras dito na parang, pagising mo, para bang wala ka na ibang magawa. Trabaho. Kasi Diretso pagkatrabaho mo, trabaho. pag-uwi mo, Wala. wala na. Hindi ko rin masabi bakit kung ano bang pagkakain Ang mo. bilis Kasi, ng panahon dito. kasi kahit sa Pilipinas, puro overtime ka ng trabaho. Pag uwi mo, parang may oras ka pa sa ibang Oo, bagay eh. Hindi ko alam yung Makakalabas puro ka pa. overtime sa Pinas. Pero Ay, nagala ka nga pa. pala kasi Puro fresh na fresh ka kasi doon. Oh, pero to, ano lang, tumutulong lang ako sa parents ko dun sa tindahan namin sa Palengke. may business kayo. May gulayan. Oo. Di halata sa katawan, eh, no? Hindi. Hindi halata pa eh. So, yun. Okay. So, kami naman, yun nga, student pathway din kami. And ang trabaho ko sa Pinas, bago kami pumunta rito, IT. IT ako sa Pinas. And Hindi ka naman actually, nangi-scam, pre. Hindi. Hindi ako kasama doon sa Nung tumatap. You don't have to do that! Why did you redeem it? Wag. Do not redeem. Hindi ako kasama doon. So, yun, IT ako sa Pinas. Actually, may 8 years na ako experience nung before kami pumunta dito. So, hindi ko na sasabihin kung ano yung edad ko. Pero, yun, Baka doon na lang tatay tayo kita. mag-base. Baka kasing edad mo yung tatay ko, pre. Hindi naman siguro, pre. Hindi Baka naman siguro. dapat tawag namin sa iyo, Uncle. Uncle. Hindi ka pare, dapat ano pala, tito. Dito. Oh, yeah. So, yeah, may 8 years space. Pero, ito ang pinaka, parang struggle sa akin nung pumunta dito. Nung pumunta talaga kami dito, talagang sinabi na ng asawa ko na, pagpunta natin dito, hindi agad magiging ganito ang trabaho mo. Pagpunta, willing ka ba na maging ganito ang trabaho mo? So, yun nga, pumunta kami dito, wala kami trabaho, ilang months bago pa ako nakahanap ng trabaho. And then, ang trabaho namin is sa fast food chain. So, doon kami nakakakilalang tatlo kasi magkakatrabaho nga kami sa fast food chain. At cook ako doon. Cook. Grabe talaga. Cook Back ako. of the house. Para sabi, back of house, si Redal ang manager namin doon. Pero Chief manager. makakalaan yung manager dito, ano
manager dito kung anong ginagawa ng Ng iba. Ng crew. ng crew. ginagawa din yan. Mas ginagawa mo yan. Ah, totoo yun. Kasi, di ba, alam ko marami na kayo napapanood na mga ganyan na nagtatrabaho sa fast food chain, na mga manager na kung ano trabaho ng mga crew nila, ganun din. Totoo yun. Yun po Totoo. talaga. Kasi dito, hindi gano'n na parang Si manager, dapat upo ano lang. lang. Or, hindi, trabaho talaga lahat dito. And then, lahat talaga naman nakilala namin, masisipag talaga. Kailangan mo Masisipag magsipag. talaga. Wala magsipag. Kailangan mo talaga magsipag dito. Hindi No choice. ka talaga pwedeng magtamad-tamad kasi. Wala ka no choice. Totoo, wala ka talagang Ano no eh. choice. Pinili mo na yung trabaho. Kung Eh. ayaw mo magkaroon ng trabaho or magandang magstay ka sa comfort zone mo. Oh, yan. Yun talaga. Mm-mm. I mean, ako din naman, nung pumunta kami dito, hindi rin talaga ako parang fully 100%. Sinabi ko talaga sa akin na hindi ako fully 100%. Yes, pre. Totoo Oo, yan. na Di pupunta ka ka kumpante. Pero Na- syempre dahil asawa mo siya, hindi mo siya pwede Oo. pabayaan na pupunta ka dito sa isang lugar na hindi kayo magkasama, di ba? Dami pa Mahirap naman yun. pogi dito. Totoo. Dami pa naman pogi Marami, puti oo. dito. Hangin na lang, namumula na. Kaya nga. So hindi rin talaga. So syempre hindi Oo. na design sa atin na pag mag-asawa kayo, magkahiwalay kayo, mahirap. Sobrang hirap nun. So nung punta ka dito, sabi ko talaga sa asawa ko na 70-30 talaga percent yung yung loob ko na pupunta talaga dito. 30% yun yung gusto ko pumunta. 70%. Grabe ka naman. No, pre, yun alam talaga rin ng asawa ko na yun talaga yung feelings ko nung time na yun, sentiment ko about it. Kasi talagang, pre, itong unang-unang bansa na napuntahan ko, hindi pa ako nakapag-out of the country Hindi, para ako din, hindi. Wala, kaya nga. So talagang, parang hindi ko kayang umalis sa comfort zone ko ba? Na nandiyan yung pamilya ko pag kailangan May uuwian ka. May uuwian ka. Tapos, yung mga unang-una sa lahat, yung pagkain, pre. Uy, oo. Grabe, miss na miss ko na yung pagkain sa Pinas. Gusto kong mag-Paris. So, ako, katulad ni Renal, 2 taon pa lang di kami rito sa Canada, pero grabe na yung pagka-miss ko sa Pagkain pagkain Pinas. talaga. Meron namang nagbebenta, may mga Asian store, pero iba Oo. pa rin yung luto ng Iba magulang yung mo, lasa. Iba po talaga. Ibang lasa pagkain Hinahanap-hanap namin yung dumi sa kalsada. Iba yung barbecue na may pagkagat mo may may kasamang langaw. sobrang linis kasi dito eh. Oo. Hindi, totoo yun. Yun nga, sobrang linis dito. So, meron naman Hindi dito ko naman talaga. sinasabing madumi sa Pinas. Hindi, wala akong sasabi. Pwede lang! Sabi ganun. Pero yun yung mga experience na gusto, yung talagang, yung namimiss mo talaga sa Wala Pinas, kasing diba? isawan Ibang-iba dito, yun. walang isawan dito na. Wala. Walang dito, walang street food. Oo. Kasi malamig. Yung tipong dadaan ka sa isang lugar na maamoy mo agad yung barbecue. Walang ganun dito. Wala. Pero merong ganun dito pre, yung Filipino Fiesta, yung merong nagtitinda ng mga Filipino food. Hindi mo pa na-experience hindi Filipino? pa, wala pa, namin. Hindi, hindi pa. Pero bago pre, lang dito. naabutan mo na yung Filipino Fiesta. I think naabutan ko na siya, pero parang hindi pa talaga. Every year kasi yan dito eh. Pero ikaw hindi pa. Meron Ngayong pa- ngayong ngayong summer. year. Oo, maano nga. Summer. So yun po, kami din ni Renal, 2 taon rito, pero ito kasi si Kiko kasi, 6 months? 6 months pa lang dito, pero dumating na PR na. So, hindi niya na na-experience yung Yung pressure na pressure, nararamdamin oo. namin mga temporary. So ayun. So, yun po yung yun yung yung Mafe-feel niya lang yung pressure ngayon pag chinuk ko siya eh. Can he pull this off? Can Undertaker pull this off? Going for the choke slam. Going for the choke slam. He does. Ayun. So, okay. Sa sunod na question naman, kung anong realization nyo nung pumunta kayo dito sa Canada? Syempre, nung bago kayo, anong realization? Syempre, I think mako-compare nyo talaga sa Pinas, pero anong realization nyo nung pumunta kayo dito na Culture shock. ibang-iba na wala? Na culture shock ka? Wow. Bakit? Anong yan? Bakit culture shock? Ang daming iba eh. Well, yeah, totoo. Totoo. Napaka-broad ng Ang daming malawak. What? Lawak, opo. Kasi dito sa Canada, hindi lang naman na mga Canadian ang nandito kasi marami din. Diverse. Diverse talaga, sobrang diverse. CGY. And yeah, yun. So, yun ang realization mo, yung talagang Culture Pero shock. tingin mo ba, doon sa 6 months na yun, nakapag-adapt ka na sa culture nila rito? Masasabi mo bang nakapag-adapt Sabi ka na? sa mga 50-50. 50-50? Ano okay. yung experience mo pre, yung pinadalan kita ng umuwi ka minsan, hinabol ka, sabi mo?
Ano yun? Yung mga puti. Bakit? Ano yun? Tinawag ako na N-word. Ay, loko! Why are you running? Why are you running? Sa pagkamalantro eh. Ikaw ang tinatawag ka. Tinawag siya N-word. Oh, well, Ay, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Wala, dinap ko lang yung chicken, tatakbo ko. Help me! Di, ang dami na, boy. Isang dami. truck, mga puti. Tumigil sa sarap ko, tapos hindi, pero yeah, sige. Pero yun po, hindi niyo rin talaga masasabi syempre na syempre nasa ibang bansa kayo. And then, Oo. ang alam natin maayos dito. Pero totoo, hindi naman May lahat talaga ano may minsan, may mga maloko pa rin talaga. Di ba sa nyog may sira dapat yan? Oo. May sira talaga. Hindi dapat, may sira. May sira talaga. May sira talaga Yeah. sa isang ng nyog. May sira talaga. Oo. Pero hindi siya yung sira, yung humabol sa kanya. Pero yun, grabe din yung experience yun, no? Pero Bago ka pa nun, di ba? Bago ka pa nun. ano, second week ko dito sa Canada. second week pa lang, Sabi niya grabe sa akin, experience mo na yun. Bossing, kahapon inano ako ng mga bata, iniwan ko yung Mga manok, bata. tumakbo ako. wala daw Mga 19. wala daw mapagtaguan, sabi. Di ba na dumaan tayo yung Oo. soccer field doon? Oo. Doon Hindi ka tumakbo, grabe. Ano oras yun? Alas 11 ng gabi. Pauwi na Gabi na. kami. Grabe. Grabe experience mo. Sabi niya, bossing, iniwan ko, tumakbo na lang ako. Hindi ko pa naman na-experience yan dito, pero yun. Okay. Ikaw pre, Renald, anong realization mo nung pumunta ka dito? Isa na yung yung, di ba, yung culture shock. Wah. Saka yung yung weather talaga. Pre. Oo, ang lamig. Yung grabe. Uy, yan talaga. Isa talaga yun. Tapos, yung paghanap ng trabaho, kumbaga kasi dito ko pa nahanap yung first job ko talaga na Oo nga pala. real no? job. Yeah. Pero sa Pinas, nakapag yung OJT. OJT, tsaka yung summer job sa munisipyo. Ano pala pag maghahanap ka ng trabaho dito, para sa construction, pag wala ka palang certificate, mahirap makapasok. Wala kang ticket. Nakadepende din yan sa kumpanya. Kasi yung pinasukan kong kumpanya, pre, wala akong ganun. Tinanong lang ako, bigay mo sa akin yung 1/4. Yeah. Sabi ko, walang 1/4 sa atin, 1/4 yan ah. Oo. Sabi ko, baka ganun. Sabi ko, ito, ganito. Iba din ang measurement dito. Iba yung pagtawag nila sa... mga measurement. Yeah. Three So, quarter. mga iba malilito mga ka. term. Malilito ka. Malilito ka talaga. Pero nagamit ko yung ko, pre, yung PE ko. Kasi nagsusukat kami, ganun, di ba? 1/4, sabi ko, 1/4 ata. Tinanong ako, marunong ka ba gumamit ng mga power tools? Nakagamit naman ako ng power tools sa Pinas. Sabi ko, oo. Sabi mo lang, oo, kasi tuturuan ka lang na. Yeah. Pero wag kang magsinungaling na hindi mo talaga. Na marunong ka. Nagamay mo. Nagamay mo. Oo. Pero Pag di ka marunong, sabihin mo Sabihin first mo time mo. talaga. first Yeah. time, pero willing to learn. Kasi tuturuan ka naman. malaking risk kapag nagsinungaling ka na marunong ka niya, Baka bitawan- aksidente ka. Baka bitawan ka kaagad, tapos di mo pala alam. Hindi ka na papabalagin bukas. Yeah. Yeah. So, yun po isa rito talaga na kahit na wala kang experience sa isang trabaho, Tuturuan ka. tuturuan kayo. Ipa-proper training muna kayo bago talaga kayo isabak sa trabaho agad. Yung sa akin nga, di ba, apply ako, kinabukasan pinabalik ako. Kumbaga, bayad na yung oras ko na nagtitraining pa lang ako. Yeah. So, Kumbaga, dun, nag-hoist and crane, tsaka yung sa full protection. Oo. Kailangan mo lahat yan eh. May 4 na ticket ata bago ka makapasok sa trabaho. Oo. Trabaho. Ayun. So yun yung mga yung relationship mo pre, yung yung weather culture and changes. then weather talaga. Grabe. Well, it's really the talaga really big. Tropical tayo, tapos pagdating dito, sobrang lamig. Sobrang lamig, no? Ano nga inabutan mo nung kinukwento mo dati? Blizzard, Pre? Yung negative 50, 40 ba yun? Isipin nyo Lamig nun. yung magpa-aircon kayo, tapos 16 yung sinet nyo na 16, malamig na yun. Yung sipon mo, tumutunog. Isipin nyo yung negative Naka-jacket 50, na tayo nun eh. negative 40. Oo. Hindi ko pa alam yung mga hetik dati, pre, yung mga Yung mga thermal, ang tinatawag sa ibang mga pag-loob sa leggings, damit. ganun. T-Max. Oo. Di, sa akin lang, lang talaga, Yung Na- pang ano lang, Philippines lang. ang dala ko One dati, layer. ang dala ko nun, pre, dedikasyon lang papunta sa Buti nga di ka na frostbite. Oo, yan. Isa Oo, na experience na may gloves din naman ako, dahil may lipstick, hindi lipstick, tawag yun.
lip balm, parang ano ba, pang moisturize lang na pang-moisturize. ano, na Kasi nagda-dry na Nagda-dry po dito. napupunit yung ano mo. Yung ano Yeah. mo. Nagka-crack. sa kusang area po kami ng Canada kasi, dry po kasi dito. No, sa- super dry. Sa Calgary. Malayo Dry kasi dito. sa dagat. Tapos may Malayo. Chinook, may Chinook. Oh, may Yun Chinook. yun yung masakit sa ulo. Oh, Yung Chinook po is parang from the Hangin. mountain siya na hangin na nakakapagpabago agad ng Ng weather. dito sa baba. So from mountain siya. And yun, so yun ang mga realization. Ang realization ko naman nung pumunta kami dito, unang-una sa lahat talaga, na-compare ko talaga agad na yung health system nila. Kasi yung health system po nila rito is libre. Pagdating namin dito, nag-apply kami ng mga documents. Meron na kayo agad libreng health benefits. Pwede kayo Alberta magpa-check Health up, pero kayo, sa mga di pa nakakala, dito na po kami nagkaanak ng asawa ko. And then, nung nanganak yung asawa ko, wala kaming binayaran ni Cinco sa ospital. Lahat libre. Ang dinala lang namin, sarili namin, tsaka yung bag pati ng wipes. Para sabi namin baka kailangan or diaper. Para lang ready. Siyempre tayo mga Pilipino. Kasi kailangan mo pa pumunta ka sa hospital dito, dapat may gamit kang dala. May gamit ka. Ganon kasi. Actually, ganon tayo sa Pinas. Oo. Pero dito, hindi naman nila Hindi, pupunta lang sila eh. ini-encourage na magdala kayo gaya, ganito niya, or kailangan nyo to. Hindi. Kasi pagdating doon, pagkapanganak nyo, kami pa binigyan ng gatas, binigyan ng diaper, Oo, binigyan formula, ng wipes, formula. opo. Pero hindi naman yun for parang pang ilang Lifetime, buwan. Hindi yun lifetime. Ano lang yun, yun lang yung pang-una nyo. So, pero syempre, Puhunan. puhunan, kumbaga. Good Binigyan na kayo ng to have pa kapital. rin, good to have pa rin, and prepared kayo kapag pupunta sa mga ganyan. Yun pala pre-health system. Yeah. Yung misis ko din naoperahan dito. Pero Sa leg. Sa Ewan leg. ko lang anong term ng sakit na yun, pero ano daw yun eh, kumbaga sa stress. Hindi ako yung dahilan sa stress sa trabaho kasi nag-aaral. Totoo, tama. Sabi ko sa kanya, tigil mo na muna yung trabaho mo, kaya ko pa naman. Pero hindi talaga kaya pre, pag isa lang ulit ito. Dalawa na nga trabaho ko ha. Ayun nga. Yun. Uso din po pala dito. Dalawa. Second Dalawa, job. tatlo. Tatlo kung ilan na kaya nyo. Oh, pero sa asawa, isa lang dapat. Huwag niyong Yan, dagdagan. Dagdagan. Doble gastos yan. Totoo. So tapos, anong nung nangyari pre? Wala kaming ginastos pre. Pagkain lang. Ako lang, pagkain ko lang. Pagkain nyo? Oo. Yeah, pagkain lang. Buti na, may mga kasama ko sa bahay pre. Isang tawag lang, tatanong, may kinain ba kayo? Sabihin mo namang wala. Sinabi ko, meron naman, pero yung bigay ng hospital, ayun, isa pa yun, di ba? Libre ang pagkain sa hospital. Dinalhan ako ng pagkain ng mga kasama ko sa bahay. Oo. Buti nga rin pre, yung mga kasama ko sa bahay pre, parang hindi ko na sila tinuring na kasama na hindi ko parang mga kapatid na rin, pamilya. Kasi ilang taon na kaming magkasama. Yun po ang kagadahan dito. Ang marami sa ating mga kababayan natin na talagang matulungin o talagang sobrang helpful sa mga bago din dito. Lalo naman bago ka. Kasi pag alam nila na bago ka, kahit na hindi mo sila kakilala agad or matatanungin ka nila, may kailangan ba kayo? May ito? Kabayan. Targetin ganyan kung ano bang madodonate nila na ibibigay sa inyo. Mga Lalo sa mga sapatos, bangit. mga- Sa mga Sa mga Lalo sa mga gamit. Sorry. Sa mga gamit. Hindi, bangit nga nasabi ko, hindi pangit eh. Sa mga gamit. Mga jacket. Pagkain. Yan, pagkain. Yan. Hindi, meron naman dito yung tinatawag na food bank. Pero Pero kasi syempre, pang na yun. pang talaga yun eh. Kasi, Nakakabili pa naman tayo. Pero kasi hindi kaya namin sikmura kasi na pumunta sa yung food bank po kasi is parang mga palibreng Pre, pagkain sa mga nag-food bank kami dati donation. pre. Nag-food bank kami dati. Kami mga kasama sa bahay. Mm. Isang buong manok, mga gulay, Ay, grabe. lahat. parang grocery pala. Di na kami bumalik pre kasi kasi yung mga syempre isang beses kami nung naka-food bank, ang dami talaga kasi ang dami. Parang nakita ko yan sa downtown yung pila, mga homeless. Grabe Pero- ka naman sa hindi ka. Pero yun nga, mga ina-expect kasi nila, katulad namin na mga students, syempre talagang Dapat gagastos kaya- sila. dapat Kaya kaya. mo. Pumunta kayo dito na parang dapat afford mo. afford nyo. May tuition kayo binabayaran. Alam nga nila na talagang... Pero wala kaming ganung kalaking Pero wala, pera pumunta dito ha. Kumbaga lang, dedikasyon lang talaga. lahat naman po siguro marami namang kwento talaga yung mga, Iba-ibang yung kwento. mga imigrante talaga. Pero hindi naman pare-pareho na hindi ka. Yung pumunta iba dito, Oo, yung may ganda iba na ng talaga buhay fully kasi, Oo, na kasi may kaya sa may kaya Pinas. na sa Pinas.
Hindi kasi kami mga laking hirap kami. Na hindi naman kami mayayaman From the kaya streets. Minsan lang, kumakain kami sa isa lang. Hindi kami Isa. nakakapag-limos. ayun. So, and then yun din, isa rin talaga sa bagay na pag i-consider niyo pagpupunta rito is talagang willing talaga kayo magsakripisyo. Yun lang. talaga, willing kayo magsakripisyo sa lahat. Iiwanan nyo lahat. Yeah. Kasi magba-back to zero kayo pagpunta back to dito zero eh. talaga. Vices nyo, mga bisyo, wala nang nightlife dito. Meron naman, Meron, pero kung Pilipino, kung Wala, hindi kung ba bago ka, walang time. Wala. o kung Wala bago kang ka time. dito, tapos trabaho talaga wala. Oo. So yun, yung kahit kasi for example sa amin, yung experience namin na pumunta rito, talagang wala kaming kahit walang meron lang kaming narentahan na room. And then natatandaan ko nga, may binili kami na isang noodles. And then yung box ng noodles na yun, ginamit namin parang cabinet, pre, nilagyan namin ng mga gamit. Dami to. So talagang ganun yung na-experience namin nung una dito na talagang very talaga siya, core memories talaga siya sa amin. So ngayon na iniisip namin na kung ngayon na nasan tayo ngayon, talagang thankful kami and grateful talaga kami sa ano na yun, sa experience na yun. And ayun, bukod doon, marami talagang marami ka talaga hindi lang bakit namin nasabi na willing kayo to sacrifice kasi katulad dito, sobrang lamig. Dapat willing kayo mag-commute kasi ang commute dito hindi po katulad sa Pilipinas na papara ka lang ng Hindi yung bus. Hindi. Kailangan May pumunta bus sa stop. bus stop. May schedule po ang May mga oras. transportation dito, may oras. So kahit na walang sakay ang bus, Aalis yan. aalis yan na kahit ikaw lang. kahit ikaw lang. At late ka, hindi ka na Di ka. So sobrang hirap po, yun talaga. Isa yan sa mga Isa din struggle ng pag mga pag na-late ka sa trabaho, mahirap din. Oo. Mahirap mag-explain. Mahirap. Why are you late? Why are you late? Tapos, English di ba? Bago ka dito. So mahirapan ka na mag-explain. You know, boss? Not stop. Yan, ganyan. Isa pa yan. So, ang mga Canadian nga, kinoconsider nga ng mga Pilipino is, talagang mga English, tayo Profession. literate. Kasi, talagang nakakaintindi tayo, ganyan. Totoo naman, madali sa atin makaintindi, pero mahirap pa rin sa atin na magsalita kasi hindi naman talaga natin first language yun, di ba? Ang importante, alam mo yes, no, what, where, when. Yan. Yeah. Tissue hub, no hub. Tsaka yung favorite nilang itanong na, how are you? Di, talagang may how are you dito. Agi yan, how are you? Lagi. Laging how are you talaga. Magsasawa ka kakag. Tissue hub, no hub. Hub, no hub. Ayun. So ayun. Actually, marami pa po talaga kami ma-share pero feeling namin hindi na namin matatapos, hindi rin sasakto talaga kung i-share namin lahat. Kita niyo, inabutan na kami ng Sunrise. sunrise. na. Nasa loob lang kami ng sasakyan kasi ang lamig. Ang lamig, sobra lang, hindi po namin kayang Tsaka isa pala, pag pupunta kayo ng Canada, dala kayo maraming gatas pang-halo-halo. Oo. Maraming ice na dito. Hindi na kailangan mag-shave. Hindi na kailangan mag-shave. So, na lang. So ayun po, no. Thank you sa panonood, and sa next episode namin doon na namin i-share. Kung may Ito pwede namin i-tour. Kung may Ito mga namin tanong kayo, itanong nyo dyan sa comment section. para Comment lang kayo, guys. baka kaya naming sagutin o kaya naming may mga advice. Hindi naman kami mga professional talaga na first time Yung mga lang namin to. tanong, Kumbaga, yung mga kaya naming sagutin. Oo. Yeah. Next time, itur namin kayo sa Calgary or sa Alberta talaga. Yeah. pag may May chance. may chance na. May chance Hindi na. naman sa may chance. Hanapan namin ng panahon yan. Oo. Baga para mapakita namin Yeah. sa inyo. kung- Marami kasi kami iba-ibang priorities dito Hindi lang kasi talaga Si Kiko, ito, si paring dalawa asawa. Ito, may anak. May anak. Kaya talagang bawat oras dito mahalaga Yun, kaya ayun. Kasi So, bayad ka dito per oras. yun nga. So ayun po, thank you and see you on the next episode. See ya, Bye-bye. mga pare. Bye, pre.